Hello guys, dito tayo sa mga ubas na nasa paso. Natin ay kakating natin to, ay trim natin. May mga sanga na siya. Ngayon lang guys, kailangan nating palakihin yung yung pinakakatawan ng ubas ito. Papalakihin natin, papatabain na natin, kailangan natin i-trim para magawa natin yon. Yung mga nudes, mas siya, tatanggalin din natin yung mga sanga kasi yung mga sanga nito, mga maliliit ito, yung galing sa yung regular na tumutubo. Kailangan nating patubuin na mas maganda, kasi ito hindi nito masyado matagal to bago lumaki yung mga ganito. Pero pagkagaling do sa niya, sa puso niya, dito sa ganito, yan, mas mas malaki. Tapos pag tutubo siya, didiretso na siya dito. Tapos saka natin kakatingin. Yun na doon na magkakaroon ng ng fruiting cane. Okay, gawin na natin. Dito tayo sa hinahanap ko yung umpisa guys. Hinahanap ko yung dulo. Hindi yung umpisa pala, yung dulo. Kung saan natin kinating makita guys. Putulin natin to. Yan. Putulin natin to guys. Wag lang tatamaan yung yun to, yung pinaka niya, pinaka nudes niya. Yan. Tagulin natin yung ilalim. Yung lahat ng mga natin, ng mga nasa paso, gagantuhin natin. Ito pala yung dulo. Yan. Kakalbuhin natin ito guys ha. Kakalbuhin natin. Pakita ko sa inyo mamaya. Ito guys, ganito. Lahat ng mga nasa paso natin, ganito yung gagawin natin. Yan. Kinalbo. Kakalbuhin natin siya. Ito yung mga nudes niya. Yan. Ngayon, tataba yan lahat. Tataba itong stem. Tataba yung pinaka nilang yan. Yan yung nagbubuntis eh. Pagka tumaba yan, mas maganda yung ilalabas niya. At yung ilalabas niya, yan yung magiging magiging protein cane. Diyan kukuha tayo ng protein cane. Iaakit siya dito. Tapos dito magkakaroon ng bunga. Yun lang mga ibigan. Ititrim ko lang tong lahat bago ko pakita sa inyo. Okay. Guys, ito ay yung Madrid cacao. May putol na sanga doon sa malapit dito sa bahay. Kinuha ko kasi sayang. Tama-tama gagawin nating insecticide, pesticide, fungicide. Mabisa itong kahit sa hayop guys, ginagamit ito nung panahon nag-organic ako ng baboy. Ginagamit ito sa mga pagpupurga ng baboy. Kahit sa manok, ginagamit ito sa pampurga. Yan. Tatanggalin ko lang yung mga dahon nito. Ibababad ko ito sa aking wine fruit na ginawa dati. Papakita ko sa inyo wine fruit. Ayan guys, ito yung ating wine. Hello guys. Ito yung aking Baikonur. Medyo
may nakikita akong hindi maganda dito. Nagulanin. Nung umulan ng umulan, napansin ko na parang may dilaw siya. Ang tingin ko guys ay sa tubig. Kaya ginawa ko, inalsa ko pa rin yung inalsa ko yung puno. Inangat ko. Dito ko na patunayan na matibay talaga ang katawba. Kaya talagang dapat maging rootstock, budding na lang talaga. Katulad dito sa lugar namin, kailangan pinakamaganda, mag-budding tayo. Ang tanim na ginawa ko dito sa mga bago, dito sa dalawang bago, nakapatong na lang dito sa tapos saka ko, bali, inayos ko yung hinukay ko, tapos sinabunan ko ng matabang lupa. Tapos nung pantay na siya sa pinaka-floor, doon ko na lang ipinatong yung pananim. Tapos ginawa kong hill. Yan, ganyan. Ginawa kong hill. Ito ganun din. Tingnan natin kung kakayanin. Ang nangyayari kasi, kailangan hindi mababad sa tubig yung yung pinaka main ng ugat, yung tawag dito, yung ugat na nasa katawan, yung pinakabungo, yun ang wag mabababad sa tubig. Kapag ka nakahil, hindi nakalubog yung ito kasi yung yung ng tubig, level ng tubig guys. Yan. Ganyan Kapag umabot diyan yung bungo nung ating ubas, may posibleng magkaroon ng problema. Mabulok yung mabulok yung ugat, mamatay. Tingin ko baka pwede maging ganyan yan. Kaya yung ginawa ko, inagapan ko. Kita mo to guys, ito ay katawba. Ayan. Katawba yan. Mas nakalubog talaga yan. Pero okay siya. Okay siya. Walang problema. Iba talaga ang katawba. Kapag ka nakalubog, hindi siya ayan, magkatabi lang yan Ito, nagkaroon ako ng problema. Tapos may nakita ko ngayon, isang malaking problema. Mapapansin nyo, yan meron siyang uod, may cattle filler siya. Tatanggalin natin yan. Hindi naman natin kailangan pang i-spray. Yun lang mga kaibigan. Actually, yun yung mga may bunga ngayon. Lumulubog yun guys. Ayan, yung may mga bunga ngayon. Lumulubog yun sa tubig. Lalo na dito dumadaan yung tubig ng bahay, galing sa bubong ng bahay. Yung sa bubong ko. Dito pumunta yan. Dati walang kanal yan. Walang kanal. May kanal ngayon dito. May kanal na dito. May kanal dito. Ito. Jadi bumabagsak yan. Dati wala. Tapos yung ibang bahay dumadaan dito. Dati walang kanal sa gilid. Ngayon meron Dito nagtutubig talaga dito. Malalim magtubig dito. Pero gumanda pa rin siya. Actually ito inabot ito. Pero hindi na problema. Hindi na problema ito. Ito yung budding natin na Radiant. Yan. Hindi siya na problema kahit na nagkakatubig dito dahil ang rootstock niya ay katawba. Iba yung katawba. Malakas yung katawba. Kaya ito yung mga gagamitin natin rootstock, ililipat na natin sa mga block plastic. Yan. Tinagilid ko na dahil inabasa ko na ng tubig para maghiwalay na doon sa lupa. Lilipat natin sa ganon. Ilalagay na natin sa ganon. Ito ang gagawin natin. Papalakihin natin to. Papatabain natin to. Puputulan, kakating natin yan. Laging ganon. Hanggang sa magkaroon ako ng sanga na pwedeng idugtong dito. Pag dudugtungan natin to, ito yung itatanim natin dito sa Actually dito dami pa akong pwedeng dagdag na ilagay. Ito ito pagitan, mga pagitan. Ang mga pagitan yan, katulad nito Ayan. Tapos ito yung kasunod. Lalagyan ko dito ng isa. Ayan. Lalagyan ko, ganun din doon. Ito. Tapos yung isang yon, yung pagitan, lalagyan natin. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
10 pa yung mapapalagay dito. Tapos dito marami. Yung may namatay tayo. Yun, ugat din yung naging problema nun, guys. Yan yung naging problema. Hindi ko alam kung mabubuhay ko pa yun. Pero hopefully sana. Tinatry ko pang mabuhay. Isa doon, bago dalawa doon. Tapos dito sa gitna, siguro lagyan ko na rin. Ito pa. Tapos ito maluang. Maluang yan. Kaya itong rootstock na to, mapapakinabangan natin to. Tapos doon sa nagbigay sa akin ito, tsaka yung namatay, na nasira, hindi pa natin masasabing namatay kasi tinatry pang mabuhay. Bibili ako sa kanya ng sanga. Kung may mga sanga siya. Dito ko ibabading, idudugtong. Ito Ito kakating ko to. Papatabihin ko lang to tapos cutting lang para tumaba dito. Yun yung gagawin ko Gagawin nating dugtungan, dudugtungan natin. Pagpapahaba-habain ko lang yan, dudugtungan natin. Dito ko siya ilalagay. Ito meron nga tayo dito eh. Yan. Ito ang gagawin nating nursery. Ito yung nursery natin. Gagawin nating nursery area ito. Malilim dito kasi may mga puno dito. Ito, magiging nursery ito. Dito na mismo sa gitnang ito pwede. Yan. Para makabuhay tayo. Gagawa lang ako ng patungan. Para okay na okay. Yan guys. Hello guys. Ito natural potassium fertilizer tayo. Puno ng saging yung kanina. Tinadtad natin, tapos ibinabad natin. Tapos yung tubig, idinilig natin para makuha ng halaman. Tapos yung mga pinagtadtara natin ng saging, ilinagay natin sa puno. Kasi may mga bunga sila. Ayan, may mga bunga yung kailangan niya ng potassium. Kaya tapos nag-pruning pa rin tayo, kailangan natin ng potassium pa rin. Kasi baka sakaling mapabunga pa natin, madagdagan yung bunga. Kasi kanti lang yung naibigay na bunga nito eh. Kaya ayun, yun natin. Matataba naman yung mga suloy, tinan nyo. Ayan. Hintayin natin kung may lalabas na bulaklak. Pero ilan lang naman tong ito na rin yung may bunga, 3 puno. Yung isang puno hindi natin pinabubulaklak. Pag nakailang buwan saka natin titirahin yung isang puno para may pasala, hindi sabay-sabay. So, ito. Mag-waiting tayo kung bubulaklak siya. Itong katoba kasi maliliit talaga ang bunga nito. Para siyang cherry. Wine lang siya eh, wine grapes. Masarap din siya nung gawin daw na jam. Ang ko dito, gagawin ko itong jam. Ilan lang kasi yung bunga nito, ilang lang. Madami naman butil. Nga lang, hindi ganun kalakihan talaga yan. Kaya para siyang kasing laki lang ng mga cherry yan. Kasi yung una kong puno dati napabunga ko, maliliit din lang. Tapos yun yan, nag-research ako, talagang maliliit lang palang bunga ng katawba. May iba lang siyang lasa, masarap siyang gawing wine. Tapos itong Radiant, yan. Ito yung niya, malaguna yung Radiant natin. Yan. Ito ay ibinading natin, idunugtong natin sa katawba, yan yung dugtungan. Hindi ko pa tinanggal maigi, tinanggal ko lang yung padulo. Pero yung pababa, yung may dugtungan, hindi ko tinanggal kasi naghahangin ng malakas, baka mamaya hindi pa masyadong dugtong, sayang. Kaya hinahayaan ko na muna nakatali, yan, sa mismong dugtungan. Ito mabigat kasi, kita ko kung malaki yung mga naging sanga. Baka mamaya sa lakas ng hangin maputol doon sa pinagdugtungan. Kaya hindi ko pa kinakalag. Pero na siya dito, lumaki na eh.
nasasakal na siya dito sa taas, kaya yung taas ang tinanggalan ko, pero yung pinaka sugpungan hindi pa. Yan yung update natin sa ating dugtong na Radiant. Yan. Maganda, maganda yung itsura. Malusog, sana magtuloy-tuloy siya, huwag po siyang mamatay, pero lusot na to, ang laki na oh, malaki na. Yan. Lahat to aking dudugtungan yan. Pagdating ng panahon dudugtungan ko, lalo na to, ang laki ng to, ang taba nito, laki ng puno. Bata pa lang ito guys, mga 8 months pa lang ito. 8 months pa lang yan, pero ang laki ng puno. Mas malaki pa sa daliri ko. Mas malaki pa sa daliri ko yung puno, lalo na to parang tatlo ng daliri ko. Ito, dito tayo maglalagay ng sa mga sanga. Dito tayo maglalagay sa mga sanga ng dugtong, kasi yung ibang sanga nito patutuluyin natin para makuha na natin ng rootstock. Iba talaga yung rootstock. Ito malalim ito guys, malalim yung pagkakatanim ko dito. Pero kahit laki ang tubig, lumaki pa rin siya, tumaba pa rin siya, lumusog pa rin siya. Ganun kalakas ang katawba. Sa tingin ko maganda ang katawba dito sa lugar namin. At magandang gawing rootstock siya para sa ibang variety. Tulad ng ganito, tulad ng Baikonur. Mahina siya sa tubig. Nagkaroon ng problema yung Baikonur ko, ginagamit ko. Kung natatandaan nyo yung isa yung naandun, yung namatay, nagkaroon din ng problema na hanggang ngayon inaano ko pa. Anong ang pangalan nun? Tulad nung Arcadia natin doon, napakahina din sa tubig, sa ulan. Umulan lang na siguro masyadong inabot nung level ng tubig yung ugat. Ayun, naging ganito din siya hanggang sa yun. Tinanggal na natin, replant natin, titingnan natin kung tinanggal na natin lahat ng dahon. Kinondisyon natin, lininis natin, ginamot natin yung ugat at itinanim natin ng bago. Susubukan natin kung mag-survive siya. Ito naman, ang ginawa ko dito, inangat ko. Ipinatong ko na dito sa lupa. Yan. Dito sa ground, ipinatong ko na yan. Para kahit papaano, hindi na niya maabot yung tubig. Kung sakaling dumating ang panahon, makakaabot na lang doon sa tubig, yung mismong ugat na lang. Pero yung bungo niya, hindi abutin ng tubig. Kailangan lang siguro ng mga halaman na hindi maabot ng bungo. Hindi abutin yung bungo ng tubig. Yung pinagdudugtungan, pinaglalabasan ng ugat. Yun lang sana yung Kaya ang ginawa natin, ipinatong na lang natin, tapos nagtatambak na lang tayo ng lupa. Naka-hill. Lahat ng gagawin natin ganyan na. Pero yung sabi ko nga, yung mga katawba, kahit nakalubog, walang problema. Kaya pala yung isa kong ito, rinikating ko to buti nakasurvive na siya. Naialsa na to umalsa na to Ito ay Baikonur din, na alsa ko na ito. Ngayon lang gumanda ito. Actually ito ay kung tutuusin, nung unang tanim ko dito, ito ay mga 6 months na tumigil siya sa paglaki. Ang dahon niyan parang ganito lang, naging ganito lang ang dahon niya, na ilang piraso lang, pero hindi siya namatay. Yung kagandahan dito, hindi siya namatay, pero talagang nagsuffer ito hanggang sa naisipan kong i-cutting, tapos tinabunan ko. Kaya kung makipapansin nyo to guys, walang puno, wala na yung matandang puno niyan, yung pinagsibulan. Batang puno na lahat kasi natabunan na. Ay yung pagkakatabo nito, doon siguro umugat ng bago, doon gumanda. Kita nyo, walang matandang sanga. Yung cuttings, hindi na natin kita yung cuttings. Nasa ilalim yung cuttings, nalubog na dito sa hill. Doon siya gumanda. Ayan. Malaki na ngayon. Ayan, malaki na ngayon guys.
Kaya yun yung natutunan ko sa pag-uubas dito sa lugar namin. Ito, ano to, naging problema naman ito nung sa shipping sa ano, medyo bata pa. Dapat pala yung ino-order natin kapag i-ship, medyo mas malaki na. At least ganun sana kalaki sa rinig cutting ko na yung Baikonur na yun. Ito Atos, dapat ganun. Ito okay na rin naman to. Hindi ano to, medyo problematic lang dati ako dito sa mga dahon nito kasi nga na-stranded dito sa shipping. Pero okay na, yun, may tumutubo pa nga uli. Ito, linagyan ko ulit ng lupa, tinambakan ko pa ulit ng lupa para mag-ugat doon sa taas. Ito naman yung ating Everest. Ito mas maliit, kung mapapansin nyo, mas maliit yung sanga, oh. Yan, oh, ganyan lang kaliit. Kung bibili tayo na ano lang tayo, pupunta tayo sa ano, wag kang pipili ng ganyan. Kaso nga ano yan, shipping. Kaibigan natin ng ano, kagrupo din natin yan nagbigay sa akin yan. Pero kung malapit lang siguro yung dadalhan, okay lang yung ganyan kaliit. Pero yun nga, malayo yung lugar na dinala dito sa amin, dapat yung mas malaki. May laban sa biyahe. Pero hindi naman siya namatay, hindi naman ano nga lang, talagang mahirap buhayin. Nahirapan ako. Talagang paano ano. Okay naman. Hindi naman lugi diyan. Kaso nga lang, kung makakapili, kung bibili ulit ako kay sir, magre-request na ako ng mas malaki-laki. Hindi yung ganyang kaliit kasi mahirap sa shipping. Naiipit sa ano yan, sa tracking. At pasabihin na alam nila na ganyan, ay wala nga tayo magagawa doon sa mga pahinante at saka doon sa driver. Iniipit talaga nila. Tapos yung sa ano na, sa delivery na ng rider, hindi iniipit, dinadamihan nila yung kolekta noong pan-deliver, naiipit-ipit na. Kaya kung malaki yan, malaking laban. Kapag maliit, katulad niyan, napag-ipit, kahit naman sa tao, kapag maliit, mapapag-ipit, talagang masasaktan, mahihirapang baka mamatay. Yun mga kaibigan, ito lang yung update sa ating mga halaman. At yung ating, bago ko tapusin yung video, yung mga ano ko dito, yung mga cuttings natin dito, yung mga seedling na katauba, ito na. Naka ano na siya, yan, naka plastic na lahat siya. Yan na. May putol. Yan na putol. Naputol. Ano ito? Rootstock to mga kaibigan, hindi ito yung pananim talaga natin. Ano, so yung gagamiting rootstock, didilhin siya ako ng ano, ng pandugtong na iba't ibang variety. Magtatanong din ako sa online kung ano, kung possible na makapagpadala ng pandugtong. Kapag maganda na yung ugat niyan sa pagkakalipat, dudugtungan ko na yan. At yan yung itatanim natin dito. Madami tayong pagtataniman. Parang 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ito na seedling bag. Tapos meron pinagsama-sama ko. Titingnan ko kung ano, saka na lang ililipat ulit sa seedling bag. Yan, ito yung mulberry natin guys. Yan, dalawang mulberry. Yan lang guys. Thank you sa walang sawang pagtangkilik ng ating YouTube channel.